Sa pong magandang umaga po sa inyong lahat mga kaibigan. Purihin po ang ating Diyos ngayong umaga dahil muli na naman po tayong nagising at nabigyan na naman po ng pagkakataon na magpatuloy po sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Kaya mga kaibigan, purihin po ang ating Panginoon sa pong magandang umaga po sa inyong lahat. At ngayon po ay ituloy na po natin ang ating day 8 ngayon sa ating Bible reading habang tahimik pa po ang umaga dahil tulog pa ang mga tao at maya-maya po yan ay maiingay na naman ang ating paligid. Kaya mga kaibigan, sa gabay at patnubay ng ating Diyos, buksan na po natin ang ating mga Biblia sa aklat po ng Genesis chapter 40. Ang title po nitong chapter 40, ipinaliwanag ni Jose ang mga panaginip. Minsan, ang tagapangasiwa ng mga inumin ng Faraon at punong panadiro'y kapwa nagkasala sa kanilang Panginoon. Sa galit nito, sila'y ipinakulong sa bahay ng punong gwardya na piitang pinagdalahan kay Jose. Si Jose ang inatasan ng kapitan na tumingin at maglingkod sa 2 bilanggo, kaya't matagal silang magkasama sa bilangguan. Isang gabi, ang tagapangasiwa ng mga inumin at ang punong panadiro ay kapwa na naginip. Kinaumagahan nang dumalaw si Jose, napuna niyang nabalisa ang dalawa. Tinanong niya kung bakit at sila'y nagpaliwanag. Alam mo, kapwa kami na naginip, ngunit wala mang makapagpaliwanag ng kahulugan. Ang Diyos lamang ang magpapaunawa sa atin ng kahulugan ng mga panaginip, sabi ni Jose. Ano ba ang napanaginipan ninyo? Ang tagapangasiwa ng inumin ang unang nagsalaysay, wika niya. Napanaginipan kong sa harapan ko'y may puno ng ubas na may 3 sanga. Pagsipot ng dahon nito, namulaklak na rin at kaagad nahinog ang mga bunga. Hawak ko noon ang saro ng Faraon, kaya't pinisa ko ang ubas at ibinigay sa Faraon. Ito ang kahulugan ng panaginip mo, wika ni Jose. Ang 3 sanga ay 3 araw. Sa loob ng 3 araw, ipatatawag ka ng Faraon at patatawarin. Ibabalik ka sa dati mong tungkulin. Kaya kapag naroon ka na, banggitin mo naman ako sa Faraon. Ang totoo'y kinuha lamang ako sa lupain ng mga Hebreo at wala akong nalalamang dahilan upang mabilanggo. Pagkakita ng punong panadero na maganda ang kahulugan ng panaginip ng kanyang kasama, sinabi nito kay Jose, ako'y nanaginip din, ako'y may sunong daw na 3 bakol. Ang nasa ibabaw ay may lamang iba't ibang pagkain hinurno para sa Faraon, ngunit ang pagkain ito'y tinutuka ng mga ibon. Sinabi ni Jose, ito ang kahulugan ng panaginip mo. Sa loob ng 3 araw ay ipatatawag ka rin ng Faraon at pupugutan ka, pagkatapos ibibitin sa kahoy ang iyong bangkay at hahayaang tukain ng mga ibon. Ang ika-3 araw ay kaarawan ng Faraon at naghanda siya ng isang salo-salo para sa kanyang mga kagawad. Iniharap niya sa kanyang mga panauhin ang tagapangasiwa ng mga inumin at ang punong panadero. Ibinalik niya sa tungkulin ang tagapangasiwa ng mga inumin, ngunit ipinabitay ang punong panadero. Natupad ang sinabi ni Jose sa 2, ngunit siya ay nakalimutan ng tagapangasiwa ng mga inumin. Chapter 41. Pagkatapos ng 2 taon, ang Faraon naman ang naginipan niyang siya'y nakatayo sa pampang ng ilog Nilo. Walang ano-ano, may 7 magaganda't matatabang baka na umahon sa tubig at nanginain ng damo. Umahon din mula sa ilog na iyon ang 7 pangit at payat na baka
Lumapit ang mga ito at kinain ang 7 matatabang baka at nagising ang Faraon. Nakatulog siyang muli at nanaginip na naman. May 7 uhay na sumipot sa isang puno ng trigo. Masagana at matataba ang mga butil nito. Walang ano-ano'y may sumipot na 7 uhay na madadalang at payat. Ang mga butil dahil sa hampas ng hangin. Verse 7, kinain ng mga payat ang matatabang uhay at nagising ang Faraon. Noon niya na lamang siya pala'y nananaginip. Pagsapit ng umagay nabagabag siya, kaya't ipinatawag niyang lahat ang mga salamangkero at marurunong sa buong Ehipto. Sinabi niya ang kanyang mga panaginip, ngunit isa may walang nakapagpaliwanag. Lumapit sa Faraon ang tagapangasiwa ng mga inumin at sinabi sa kanya, ako po'y may malaking pagkukulang na nagawa nang magalit po kayo sa amin ng punong panadero at ipabilanggo ninyo kami sa tahanan ng kapitan ng mga tanod. Kami po'y kapwa na naginip. Isa pong binatang Hebreo na alipin ng kapitan ng mga tanod ang kasama namin doon. Siya po ang nagpaliwanag ng aming panaginip. Sinabi po niyang ako'y mababalik sa tungkulin at ang punong panadiro'y bibitayin. Nangyari pong lahat ang kanyang sinabi. Ipinatawag agad ng Faraon si Jose. Nang mailabas na sa bilangguan, siya ay nag-ahit, nagbihis at madaling humarap sa hari. Sinabi ng Faraon sa kanya, ako'y nanaginip ngunit walang makapagsabi sa akin ng kahulugan niyon. Nabalitaan kong mahusay kang magpaliwanag ng mga panaginip. Hindi po sa akin galing ang katugunan. Sabi ni Jose, ang Diyos po lamang ang nagbibigay ng katugunan. Sinabi ng Faraon, ako raw ay nakatayo sa pampang ng ilog. Nilo, may 7 magaganda at matatabang baka umahon sa ilog at nanginain. Walang ano-ano'y 7 mga payat na baka. Pinakapangit na ang nakita ko sa buong Ehipto. Ang umahon din sa ilog, kinain ng mga payat ang matatabang baka, ngunit parang walang anumang nangyari. Matapos kanin ang matataba, iyon pa rin ang ayos ng mga payat. Napakapangit pa rin at ako'y nagising. Muli akong nakatulog at nanaginip na naman. May nakita akong 7 uhay sa isang puno ng trigo na hitik sa hinog na butil. Sa puno ring ito may sumipot na 7 uhay, ngunit napakapayat ng mga butil. Palibas ay hinampas ng hangin, kinain ng mga payat na uhay ang matataba. Isinalaysay ko na ito sa mga salamangkero, ngunit walang makapagpaliwanag sa akin. Ito, iisa po ang kahulugan ng dalawa ninyong panaginip, wika ni Jose. Ipinaalam sa inyo ng Diyos kung ano ang kanyang gagawin. Ang 7 matatabang baka po ay 7 taon. Iyon din po ang kahulugan ng 7 uhay na matataba ang butil. Ang sinasabi ninyong 7 payat na baka at ang 7 uhay na payat ang mga butil ay 7 taon ng tagtom. Gaya ng sinabi ko sa inyo, iyan po ang gagawin ng Diyos. 7 taon na mananagana sa buong Ehipto. Ang susunod naman ay 7 taon na taggutom at dahil sa kapinsalaang idudulot nito. Malilimutan na sa Ehipto ang nagdaang panahon ng kasaganaan. Mangyayari ito dahil sa katakot-takot na hirap na daranasin sa panahon ng taggutom. 2 ulit po ang inyong panaginip, mahal na Paraon, upang ipahiwatig sa inyo na itinakda na ng Diyos ang bagay na ito at malapit nang matupad. Ang mabuti po'y pumili kayo ng taong matalino at may kakayahan upang siyang mamahala sa Ehipto. Maglagay kayo sa buong bansa ng mga tagalikom ng 5 bahagi ng lahat ng aanihin sa loob ng 7 taong pananagana. Lahat ng pagkain sa panahong iyon ay dapat tipunin, ikamalig sa mga lungsod at pabantayang mabuti. Bigyan ninyo ng kapangyarihan ang mga kagawad upang
maisakatuparan ang lahat ng ito. Ang tinipong pagkain ay ihahanda para sa 7 taon na tagutom na tiyak na darating sa Ehipto, sa gayon hindi magugutom ang mamamayan sa buong bansa. Ginawang tagapamahala sa Ehipto si Jose. Nagustuhan ng Faraon at ng kanyang mga kagawad ang panukala ni Jose. Sinabi nila, bakit pa tayo hanap ng iba samantalang siya na ang pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos? Kaya't sinabi ng Faraon kay Jose, ang Diyos ang nagpakita sa iyo ng lahat ng ito, kaya't wala nang uuna pa sa iyo sa karunungan at pangunawa. Ikaw ang mamamahala sa buong bansa at susundin ka ng lahat. Ito na lamang ang aking trono, ang kaibahan mo sa akin, at ngayon inilalagay kitang gobernador ng buong Ehipto. Hinugot ni Faraon sa kanyang daliri ang singsing na pantatak at isinuot kay Jose. Binihisan niya ito ng damit na lino at sinabitan ng gintong kadina sa liig. Ipinagamit sa kanya ang pangalawang sasakyan ng hari at binigyan siya ng tanod, pandangal upang sumigaw sa kanyang unahan. Tabi kayo, sa gayon ipinailalim sa kanya ang pamamahala sa buong Ehipto. Sinabi ng Faraon kay Jose, ako ang Faraon at ikaw ang aking pangalawa, ngunit kung wala kang pahintulot, walang sino man sa Ehipto na makagagawa ng anuman. Binigyan niya si Jose ng bagong pangalan, Safinat Paneah, at ipinakasal sa kanya si Asenat na anak ni Potifera, ang saserdote sa Heliopolis, bilang gobernador. Nilibot ni Jose ang buong lupain ng Ehipto. 30 taon si Jose nang magsimulang maglingkod sa Faraon. Pagkaalis niya sa harapan ng hari, nilibot niya ang buong Ehipto. 7 taon na nag-ani ng sagana sa buong lupain. Tinipon ni Jose ang lahat ng pagkain sa Ehipto at ikinamalig sa mga lungsod. Sa loob ng 7 taon ng kasaganaan, tinipon niya sa bawat lungsod ang mga pagkaing inani sa palibot nito. Ang natipon niyang trigo ay sindami ng buhangin sa dagat, anupat sa wakas ay hindi na niya tinatakal dahil sa dami. Bago dumating ang taggutom, nagkaanak si Jose ng 2 lalaki kay Asenat. Tinawag niyang Manasis ang panganay, sapagkat wika niya, niloob ng Diyos na malimot ko ang aking naging hirap sa buhay ng aking ama. Ephraim naman ang ipinangalan sa pangalawa, sapagkat ang wika niya, pinagkalooban ako ng Diyos ng mga anak sa lupain ng aking paghihirap. Natapos ang 7 taon ng kasaganaan sa Ehipto at sumunod ang 7 taong tagutom. Tulad ng sinabi ni Jose, sa buong Ehipto'y may pagkain samantalang nagkakagutom sa ibang bansa. Nang wala nang makain ang mamamayan, sila'y dumaing sa Faraon. Sinabi niya sa mga taga-Ehipto, magpunta kayo kay Jose at sundin ninyo ang kanyang sasabihin. Lumaganap ang tagutom sa buong bansa. Binuksan ni Jose ang lahat ng mga kamalig at pinagbilhan ng trigo ang mga taga-Ehipto. Palubha ng palubha ang tagutom sa buong Ehipto. Lumaganap din ito sa iba pang bansa, kaya't ang mga mamayan nila'y pumunta sa Ehipto upang bumili ng pagkain kay Jose. Chapter 42. Nagpunta sa Ehipto ang mga kapatid ni Jose. Nabalitaan ni Jacob na maraming pagkain sa Ehipto, kaya sinabi niya sa kanyang mga anak na lalaki, ano pa ang ginagawa ninyo? Pumunta kayo sa Ehipto at bumili agad ng pagkain upang hindi tayo mamatay sa gutom. Balita ako'y maraming pagkain doon. Pumunta nga sa Ehipto ang 10 mga kapatid ni Jose upang bumili ng pagkain. Si Benjamin, ang tunay na kapatid ni Jose, ay hindi na pinasama ni Jacob sa takot na mamatay ring tulad ni Jose. Kasama ng ibang taga-Kanaan, lumakad ang mga anak ni Israel upang bumili ng pagkain. Laganap na ang tagutom sa buong Kanaan. Si Jose, bilang gobernador ng Ehipto, ang nagbibili ng pagkain sa mga tao, kaya sa kanya pumunta ang kanyang mga kapatid. Paglapit ng mga ito,
Sila yumukod sa kanyang harapan. Nakilala agad ni Jose ang mga kapatid niya, ngunit hindi siya nagpahalata. Taga saan kayo? Mabalasik niyang tanong. Taga Kanaan po, naparito po kami upang bumili ng pagkain. Tugon nila. Nakilala nga ni Jose ang kanyang mga kapatid, ngunit hindi siya namumukhaan ng mga ito. Naalala niya ang kanyang mga panaginip tungkol sa kanila, kaya't sinabi niya, kayo'y mga espiya at naparito kayo upang maniktik, hindi ba? Aba, hindi po. Kami po'y bumibili lamang ng pagkain. Magkakapatid po kami at mga taong tapat. Hindi po kami mga espiya. Hindi ako maniniwala, wika ni Jose. Naparito kayo upang tiktikan kami. Kaya't nagmakaawa sila. Ginoo, kami po'y 12 magkakapatid na nasa Kanaan po ang aming ama. Pinaiwan po ang bunso naming kapatid. Ang isa po na may patay na. Sinabi ni Jose, tulad ng sinabi ko, kayo'y mga espiya at isinusumpa ko sa ngalan ng Faraon, hindi kayo makaalis hanggang hindi nyo dinadala rito ang inyong bunsong kapatid. Hala, umuwi ang isa sa inyo at kunin siya. Ang iba'y ikukulong dito hanggang hindi ninyo napatutunayan ang inyong sinasabi. Kung hindi, mga espiya nga kayo. 3 araw niyang ikinulong ang kanyang mga kapatid. Pagsapit ng 3 araw, sinabi ni Jose sa kanila, ako'y may takot sa Diyos. Bibigyan ko kayo ng pagkakataong mabuhay kung gagawin ninyo ito. Ang sabi ninyo'y tapat kayo, hindi ba? Kung gayon, isa lamang sa inyo ang ibibilanggo, ang iba'y magdala na ng pagkaing binili ninyo para sa inyong sambahayan. Ngunit bumalik kayo agad, nadala ang bunso ninyong kapatid. Dito ko malalaman na kayo'y nagsasabi ng totoo at hindi kayo sumang-ayon ang lahat. Pagkatapos ang wika nila sa isa't isa, nagbabayad na tayo ngayon sa ginawa natin sa ating kapatid. Nakikita natin ang paghihirap ng kanyang kalooban, ngunit hindi natin pinansin ang kanyang pagmamakaawa. Kung tayo naman ngayon ang nasa kagipitan, iyan na nga ba ang sinasabi ko, wika ni Ruben. Nagsusumamo ako sa inyong huwag saktan ang bata, ngunit hindi kayo nakinig. Ngayon, pinagbabayad tayo sa kanyang kamatayan. Hindi nila alam na naunawaan ni Jose ang kanilang usapan sapagkat gumagamit pa ito ng interprete. Kung humaharap sa kanila, iniwan muna sila ni Jose dahil sa hindi niya mapigil ang pag-iyak ng panatag na ang kanyang kalooban. Bumalik siya at ibinukod si Simeon. Ipinagapos niya ito sa harapan nila. Nagbalik ang mga kapatid ni Jose sa Kanaan. Inuutos ni Jose na sidla ng trigo ang kanilang mga sako at ilagay doon ang salaping ibinayad nila. Pinabigyan pa sila ng makakain habang daan. Nasunod na lahat ang utos ni Jose. Ikinarga ng magkakapatid sa mga asno ang kanilang biniling pagkain at sila'y umalis. Pagsapit ng gabi, tumigil sila upang magpahinga. Binuksan ng isa ang kanyang sako upang pakainin ang asno niya at nakita ang salapi sa loob ng sako. Napasigaw ito, ibinalik sa akin ang aking salapi, ihito sa aking sako. Sa kanilang pagtataka, naitanong ng isa't isa, ano ang ginawang ito sa atin ng Diyos? Pagsabit nila sa Kanaan, sinalaysay nila kay Jacob ang nangyari sa kanila. Sinabi nila, Ama, napakabagsik pong magsalita ng gobernador sa Ehipto. Akalain ba naman na ninyong pagbintangan pa kaming mga espiya? Sinabi po namin, mga tapat na tao kami at hindi mga espiya. Ipinagtapat pa namin kami 12 magkakapatid na lalaki at iisa ang aming ama. Sinabi po namin na patay na ang isa naming kapatid at ang bunso namin kasama ninyo rito sa Kanaan. Pagkatapos po namin sabihin ito, akalain ninyong susubukan daw niya kung kami nagsasabi ng totoo. Pinaiwan po
Pinaiwan po si Simeon at pinauwi na kaming dala ang pagkain aming binili. Ngunit malupit po ang bilin niya na bumalik kaming kasama ang aming bunsong kapatid. Katunayan kami nagsasabi ng totoo. Kung magagawa namin ito, nangako po siyang palalayain si Simeon at pahintulutan kaming magnegosyo sa kanyang bansa. Nang isalin nila ang kanilang sako, nakita nila ang salaping kanilang ibinayad, kaya't pati si Jacob ay natakot. Sinabi niya, "Iwan ba ninyo akong mag-isa? Wala na si Jose, wala rin si Simeon. Ngayon gusto pa ninyong isama si Benjamin? Napakabigat namang pasanin ito para sa akin." Sinabi ni Ruben, "Ama, kung hindi ko maibalik sa inyo si Benjamin, patayin na ninyo ang dalawa kong anak. Ipaubayan ninyo sa akin si Benjamin at ibabalik ko siya." Ngunit sinabi ni Jacob, "Hindi ko mapasasama sa inyo ang aking anak. Patay na ang kanyang kapatid at siya na lamang ang nasa akin. Sa tanda ko nang ito, kung siya'y masasawi sa daan, hindi ko na mamamatay na rin ako." Chapter 43. Nagbalik kay Jose ang magkakapatid na kasama si Benjamin. Lalong lumubha ang taggutom sa Kanaan nang maubos na ng sambahayan ni Jacob ang pagkaing binili sa Ehipto. Sinabi niya sa kanyang mga anak, "Bumili uli kayo ng pagkain sa Ehipto." Sinabi ni Judah sa kanya, "Mahigpit po ang bilin sa amin ng gobernador. Doon na huwag na kaming pagkikita sa kanya kung hindi namin kasama ang kapatid naming bunso. Kung pasasamahin ninyo siya, bibili po kami ng pagkain doon. Kung hindi ninyo pahintulutan, hindi po kami makakapunta roon." Sinabi ni Israel, "Bakit ba naman sinabi pa ninyong mayroon pa kayong ibang kapatid? Ako ang pinahihirapan ninyo sa nangyayaring ito." Nagpaliwanag sila, "Inusisa pong mabuti ang ating sambahayan. Itinanong sa amin kung mayroon pa kaming ama at iba pang kapatid. Sumagot po lamang kami sa kanyang tanong. Hindi po namin alam na pati si Benjamin ay pipiliting iharap namin sa kanya. Kaya sinabi ni Judah kay Israel, 'Ama, mamamatay tayo sa gutom. Kasamahin na ninyo si Benjamin at nang makaalis na kami, iginagaranti ako ang aking buhay. Ako po ang bahala sa kanya. Kung hindi ko siya maibalik ng walang kapansanan, ako ang buntunan ninyo ng sisi. Kung hindi ninyo kami pinaghintay ng matagal, marahil ay 2 balik na ang nagawa namin ngayon." Sinabi ni Israel, "Kung iyon ang mabuti, payag na ako. Ngunit magdala kayo ng handog sa gobernador, kaunting balsamo, pulot pukyutan, astragalo, laudano, alponsigo at almendro at ihandog ninyo sa gobernador. Doblehin ninyo ang dalang salapi sapagkat kailangan ninyong ibalik ang salaping inilagay niya sa inyong mga sako. Maaring isang pagkakamali lamang iyon. Isama ninyo ang inyong kapatid at lumakad na kayo. Loobin nawa ng Diyos na makapangyarihan sa lahat na kahabagan kayo ng taong iyon upang magbalik sa akin si Simeon at si Benjamin. Kung hindi man sila maibalik, handa na ang loob ko." Nagdala nga sila ng mga kaloob at salaping dapat dalhin at nagbalik sa Ehipto kasama si Benjamin. Nang makita ni Jose si Benjamin, iniutos niya sa aliping na mamahala sa kanyang tahanan, "Isama mo sila sa bahay, magpahanda ka ng pagkain at sila'y kasalo ko mamayang tanghali." Sinunod ng alipin ang utos ni Jose at isinama ang magkakapatid. Natakot sila nang sila'y dalhin sa bahay ni Jose sa loob-loob nila. "Marahil dinala tayo rito dahil sa salaping ibinalik sa ating mga sako. Nang una tayong pumarito, maaring bigla na lamang tayong dakpin, kunin ang ating mga asno at tayo'y gawing mga alipin." Kaya't nilapitan nila ang katiwala ni Jose at kinausap sa may pintuan ng bahay nito. Sinabi nila, "Ginoo, galing na po kami
ritong minsan at bumili ng pagkain nang kami nagpahinga sa daan. Binuksan namin ang aming mga sako at nakita sa loob ang lahat ng salaping ibinayad namin sa pagkain. Ito po't dala namin para ibalik sa inyo. May dala po kaming bukod na pambili ng pagkain. Hindi po namin alam kung sino ang naglagay sa mga sako ng salaping iyon. Huwag kayong mag-alala, sabi ng alipin. Huwag kayong matakot. Ang Diyos ng inyong ama naglagay ng salaping iyan. Tinanggap ko na ang inyong kabayaran sa binili niyong una. Inilabas ng katiwala si Simeon at isinama sa kanila. Sila'y pinapasok ng katiwala sa bahay ni Jose, pinaghugas ng mga paa at pinakain ang kanilang mga asno. Pagkatapos inilabas ng magkakapatid ang kanilang handog para ipagkaloob kay Jose. Pagdating nito, narinig nilang doon sila magsasalo-salo. Pagdating ni Jose, yumukod silang lahat sa kanyang harapan at ibinigay ang mga dala nilang handog. Kinumusta sila ni Jose at pagkatapos ay tinanong, kumusta naman ang inyong ama? Malakas pa ba siya? Ginoo, buhay pa po siya at malakas, tugon nila. At sila'y lumuhod at yumukod na muli sa harapan niya. Pagkakita ni Jose kay Benjamin, siya ay nagtanong, ito ba ang sinasabi ninyong bunsong kapatid? Pagpalain ka ng Diyos. Hindi mapaglabanan ni Jose ang kanyang damdamin at halos siya ay mapaiyak dahil sa pagkakita sa kanyang kapatid. Kaya't siya ay pumasok sa kanyang silid at doon umiyak. Nang mapayapa na siya at ang kanyang kalooban, naghilamos siya, lumabas at nagpahain ng pagkain. Si Jose ipinaghaing mag-isa sa isang mesa at ang kanyang mga kapatid ay sa ibang mesa. Magkakasalo naman ang mga Ehipsyo sapagkat ikinahiya nilang makasalo ang mga Hebreo. Kaharap ni Jose ang kanyang mga kapatid na sunod-sunod ang pagkaupo. Ayon sa gulang, nagkatinginan sila at takang-taka sa gayong pagkakaayos ng kanilang upo. Idinudulot mula sa mesa ni Jose ang pagkain nila at 5 ibayo ang pagkain idinudulot kay Benjamin. Masaya silang kumain at nag-inuman. So, dito po muna natin tatapusin mga kaibigan itong ating Bible Reading Day 9 po natin. At salamat po sa Panginoon sa inyong mga buhay na nariyan pa rin na nakikinig. Kaya mga kaibigan, magpatuloy lang po tayo sa pagkikinig upang tayo po ay makapulot ng magandang asal o magandang balita dito po sa kwento po dito sa aklat ng Genesis. Kaya purihin po ang Panginoon sa araw na ito at wala po akong ibang hinihiling sa Diyos kundi ang pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Amen.